sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig. Kap, kung gusto mong maging ganito ang quality ng recordings mo every Sunday at gusto mong marinig lahat, sarili mong gitara, buong banda, pati click track, ito ang setup na pwede mong gayahin. Kap, may nagtatanong sa atin, Pastor, hindi ba self-centered yun kapag nire-record natin yung pagtugtog natin sa church? Depende sa puso. Hindi naman natin nire-record to para ipakita kung gaano tayo kagaling. Well, yung iba ginagawa yun para makakuha ng EA. Pero ang totoo niyan, gagawin dapat natin ng pag-record ng ating pagtugtog sa church para mas makita pa natin kung ano yung dapat pa nating improve para mas mapagaling pa yung paglilingkod natin kay Lord. Ngayon ka, bibigyan kita ng 5 magandang dahilan kung bakit kailangan mong i-record ang pagtugtog mo sa church. Reason number 1, nakikita mo ang bunga ng pagpapractice mo sa bahay kapag in-apply mo na siya sa church. Kung ni-record mo yung pagtugtog mo sa church, kitang-kita yung resulta ng pagpapractice mo sa bahay. Pwera na lang kung hindi ka talaga nagpa-practice. Reason number 2, para makita mo kung saan ka nagkamaling timing. And overall naman yon, makikita mo talaga kung saan ka talaga nagkakamali o saan ka nahihirapan para makita mo rin talaga kung paano ka dapat mag-improve. Reason number 3, makikita mo talaga kung gaano ka kalakas tumugtog. Palagi na lang ikaw yung naririnig. Nakakasindi ka na. Malalaman mo talaga kung gaano ka kalakas pag inedit mo na yung ni-record mong video sa pagtugtog mo sa church. Para sa mga naka-experience na, o di ba palagi namumula yung audio nyo? Reason number 4, nai-improve ang ating teamwork. Mas na-fine-tune pa natin kung ano yung dapat natin marinig as a guitarist or kung ano man yung pwesto natin sa praise and worship team. At panghuling rason kung bakit kailangan mo i-record ang pagtugtog mo sa praise and worship team, mas natutulungan natin yung kapwa natin worship guitarist or worship musician dito sa worship community natin sa Pilipinas at sa buong mundo. Sa paraan na yan, nag-glorify natin ang Panginoon, hindi na lamang nako-confine sa 4 na sulok ng simbahan ng ating ministeryo, na ipapakilala natin kung kanino tayo naglilingkod at na ipapakilala mo ang sarili mo na lingkod ka ng Lord, hindi ka na makakatago. Pwede namang nire-record mo lang ito para sa sarili mong improvement. Pero kung ipopost mo man ito, hindi para magpasikat para magbigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon. Makakatulong yan sa mga kap natin, magkakaroon sila ng idea kung paano nila isi-set up ang kanilang church. At para mas magawa pa natin ito ng mas maayos, nakipag-partner ulit sa atin ng Melonaire at pinadalahan niya tayo ng Melonaire M4. Ito ang magiging puso ng recording natin every Sunday. Okay ka, para magaya niya rin yung pag-record ko ng pagtugtog ko sa church, i-explain ko sa inyo yung aking setup. Magsisimula tayo dito sa aking gitara, naka-wireless ako na guitar system. Pasok siya dito sa audio interface. Ito mismo yung I.O. ng aking tone rig. Itong tone rig na ito ay nakasaksak sa aking iPhone 11. Dito lahat ng processing at yung mga tunog na maririnig niyo sa akin sa church, pati dun sa mga pinopost ko sa online. Tone rig, nakadangle lang ako dito. Palagi dapat siyang naka-charge kasi kailangan niyang kumonsumo ng power itong audio interface para sa aking tone rig. Tapos itong tone rig, isipin nyo na lang itong isang audio interface na ito. Ito yung main mixer sa church. So, nag-output ako sa tone rig ko, papunta sa input ko sa church. Gamit naman yung auxiliary na mixers, tapos nandyan na lahat ng timpla ko. Ito lang yung gusto ko marinig sa voice, sa drum, sa bass, tapos yung sa pangkalahatan. Ayan yung papasok dito sa Melonaire M4 na personal mixer ko. Pasok siya dito sa isang input ng Melonaire M4, tapos nilagay ko lang yung kanyang gain, yung volume levels. Naka-flat lang yung EQ ko, pati itong parametric EQ. Para hindi ko ma-overpower yung tunog ko dun sa mix sa house. So, nag-output na rin ako dito sa aking tone rig, papunta dito sa input ng M4. Para dito ko na lang lalakasan, hindi na magagalit si Pastor. So, ito lang yung naririnig ko. Dito sa Melonaire M4, wala lang ako dito na extra wire, pero dito ko siya ina-output. Monitor send. So, lahat ng maririnig nyo sa gitara ko, sa main mixer nga, ano yung mga tunog ng mga kabandmates ko, yung mga singers, backup, instrumentalist, pasok na yan dito sa isang input ko dito sa Melonaire M4. Meron akong sariling control ng aking sound na nag-output dito sa aking tone rig. Iset ko lang yung main left and right ko na output.
And then, dito ako sa phone. Nag-output talaga. I-output ko to papunta dito sa aking camera. So, ito na ngayon yung nagre-record ng tugtog ko sa church na pinapost ko sa aking mga sockmed. Naka-capture na ng camera lahat ng tunog. So, wala na rin akong post-processing na editing. So, nandyan na. Nakasync na yung sound ko tsaka yung video ko. Naririnig na yung clicks, yung mga singers, yung tugtog ko. Basically, lahat naka-capture na. O, di ba? Diretso na sa camera lahat ng mga audio natin gamit ang Melonair M4. Gusto mo rin bang gayahin ang setup na ito, mga ka, para ma-record ang iyong pagtugtog sa praise and worship team every Sunday? Okay, sige, ilalagay ko na lang lahat ng mga links dyan sa description. Dito na nagtatapos ng video na to. Huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment ka dyan. Gawin mo lahat ng magagandang bagay para mas makilala pa ang channel na to sa mga worship guitarists at sa mga churches dyan sa praise and worship team. Kung gusto mong makita, Kap, kung paano ko ito isa-setup sa aming church, i-comment mo lang dyan sa comment section, setup ni Kap. At gagawa natin yan ng full tutorial video. Kap, yan lamang para sa video natin ngayon. Follow for more. Ayos!